napag-usapan natin ang patungkol sa may laban nitong sila Zez at Carrera. Intense itong battle na ito dahil itong si Zez daw ay ka-level ng Primordial Angel na si Zelario. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Ngayon, nag-switch ang perspective papunta kay former Demon Lord Frey. Pagkaalis ni Carrera, sumunod na rin sa pag-alis itong si Frey sa kanya. Kasama niya ang kanyang Heavenly Flying Group. Itong mga ito ay ang mga Millims Guards. Pero hindi lang yun ang pinaka-role nila ngayon. Dahil unang-una, hindi naman talaga kailangan ng guards nitong si Milim. Tsaka nandun naman kasi itong si Obera. Kaya itong mga Millims Guards kasama ngayon ni Frey sa kanilang pagra-rampage. In-intercept ng mga Millims Guards ang mga Insectars na humarang kay Frey. Habang hinarap naman itong si Frey ang Insectar General na si Torun. Itong si Torun ay isang shiny metallic na Insectar na merong matigas na exoskeleton bilang protection. Hindi siya ganun katalino pero malaki ang build ng katawan niya. Kahit na hindi siya ganun ka-intelligent hindi pa rin siya pwedeng i-underestimate. Gamit ang kanyang dalawang pairs of wings na parang dragonfly nagagawa niyang freely na lumipad sa iba't ibang paraan. Kaya nung sumugod itong si Frey sa kanya madali nitong si Torun na nai-evade ang ginawa ni Frey na atake. Nung nakita ito ni Frey na-realize agad nitong si Frey dito na magiging troublesome na opponent ito. Mukhang may advantage itong si Torun pagdating sa may aerial combat. Matalas rin ang paningin nitong Insectar na ito. Sa paningin kasi ni Torun para naka-slow motion ang galaw nitong si Frey. Kaya although mas mabilis talaga si Frey compared nga sa kanya nagagawa niyang ma-evade ang mga ginagawa nitong atake. Tsaka gumagawa rin kasi siya ng prediction base sa kanyang mga nakikita para mas padali siya makaiwas sa mga atake sa kanya. In addition, sobrang lakas rin ng kanyang body. Ang kanyang katawan gawa sa special bioorganic steel na material. Ang tawag dito alonium. Ang strength daw ng metal na ito naisurpass na maging ang adamantite. Strong enough ang kanyang katawan para tapatan ang isang mythical grade level na armor. Pero mas mababa ang existence value ni Torun compared kay Frey. Kaya medyo mas mahihirapan itong si Torun kapag medyo napatagal ang kanilang laban. But aside from that, inferior na halos si Frey sa lahat ng mga aspeto, pati na in terms of combatability. Kaya mukhang nagkamali itong si Frey sa ginawa niya mabilisan na pagsugod sa Insectar General na ito. Kaso lang, merong isang malaking pagkakamali na ginawa itong si Torun. At yun ang pag-underestimate niya kay Frey. Inisip ni Torun na itong si Frey significantly na mas mahina sa kanya. Kaya nilait niya itong si Frey na napakabagal daw nitong gumalaw. Sa lahat ng pwedeng insulto, sa speed niya pa talaga ito ininsulto. Kaya nawala ang temper nitong si former Demon Lord Frey dito. Pero bago natin pag-usapan ang naging laban nilang dalawa, punta muna tayo kay Gabiru. Nagsalita itong si Gabiru sa kanyang mga kasama na ang mga kalaban daw nila ay mga Insectars. Same species daw itong mga ito nitong sila si Shondono at Apito Dono. Kaya sa tingin niya naman daw may idea na itong kanyang mga kasama kung gaano kalalakas itong mga ito. Kaya wag daw nilang ibababa ang mga guards nila. Tumango naman dito ang kanyang mga kasama at nag-iingat sila sa kanilang mga pakikipaglaban. Sumunod kay Gabiru ang kanyang tatlong followers. Itong mga ito sila Kakushin, Sukeru at Yashichi. Silang nag-create ng daan para makarating itong si Gabiru sa may Insectar General na kanyang pupuntahan. Nagtanong itong si Yashichi kay Gabiru kung balak daw ba nitong si Gabiru sama na tulungan itong si Frey Dono dahil mukhang malakas daw ang katapat nito ngayon. Pero naisip ni Gabiru na baka hindi matuwa itong si Frey kapag nakialam siya sa kanyang battle. Kaya hindi si Gabiru pumunta sa may direction nitong si Frey. Nakakita na lang itong si Gabiru ng kanyang magiging suitable na target. Itong Insectar General na ito nagre-release ng napakalakas na aura. Kamukha daw ito ni Apito pero mas vicious daw ang presence nitong Insectar na ito. Ibig sabihin mas malakas pa ito compared kay Apito. Ang existence value nitong si Apito mas mababa compared kay Gabiru. Pero in terms of combatability patas lang silang dalawa. Kaya ngayong merong opponent na ganito na nakita itong si Gabiru hindi siya sure kung kakayanin niya ba ditong manalo. Nag-alarm ang instinct nitong si Gabiru at nasabi niya na napaka-dangerous daw nitong kalaban na ito. Ang pangalan naman nito ay B-Top. Ito ay isang Insectar General na merong characteristics na pinag-combined ng bee at ng grasshopper. Hindi alam ni Gabiru kung anong gagawin niya dito. May order kasi si Rimor sa kanila na wala dapat mamatay ni isa
isa sa kanyang mga kasama. Kaya hindi lang sarili ni Gabiru ang kailangan niyang alalahanin, kundi pati ang buhay ng mga Andoy sa kanya. At nasa kanya ngayon ang desisyon kung mag-i-engage ba sila into combat laban sa Insector General na ito. Alam niya kasi na hindi siya dapat lumaban sa isang battle na hindi niya kayang manalo. Nadala siya kanina sa enthusiasm nitong sila Midley at Carrion dahil fired up nga itong dalawang ito kanina. Pero ngayon na nasa may battlefield na rin siya na-realize dito nitong si Gabiru na hindi siya kasing lakas nitong dalawang fighters na ito. Kaya hindi siya makakasabay sa kanila sa pakikipaglaban. Although gusto niyang maitas ang kanyang sarili bilang isang fighter, ayaw niya mapalagay sa panganib ang kanyang sariling buhay. Tsaka naisip rin kasi nitong si Gabiru dito na kapag na-injured siya, yari siya kay Sokka. Kasi nga last time na na-injured itong si Gabiru, sobrang umiyak itong si Sokka sa kanya. Dahil syempre, mahal niya ang kanyang kuya. Yun nga pala, yung laban niya kay Barago, dun sa may battle na naganap sa may Eastern Empire War. Pero ngayon, higit na mas malakas kay Barago ang kanilang kaharap na kalaban. Dahil itong si Beathap isang Insector General. Kung mababalikan natin, kinailangan pa ni Barago ng isang mythical grade level na weapon para makatapat siya kay Gabiru. Pero sa may laban ngayon, itong katawan mismo nitong mga insectors na ito mythical grade ang level. Kaya lalo na kapag may kapit pa sila na bukod na mythical grade level na weapon na kanilang mga sandata, parang nagdoble ang lakas nila. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.